Nakatakot. Baka may ano, may white lady sa ilalim ng tubig. Di ba nakakatakot siya, no? Para tayong nasa horror. Parang after niya mag-blink tapos biglang may lalabas sa likod ko. Napaturo tayo kay kuya kung paano. Kumakain pala ng hotdog yung mga tilapia. Tara, doon tayo. May nakita ako. Gumalaw yung tubig doon. Hindi pala ganun kadali mamingwit. Na zero kami dito. Asan kayo mga isda? Puro puno. Ay, ito pala yung CR nila. Yan, wow. Malinis. Parang dito pala masarap tumambay. Kita mo ang view ng Mount Arayat dito mula dito sa taas. Morning Mount Arayat. Lahat ng mga camping spot dito may sari-sariling outlet. Siyempre bawat camping spot may faucet. Oh, ayan, may naway ni Goldie. Nandidilig tayo gamit itong palayok. Makita mo yung pavilion, gawa siya sa malalaking troso at legit na troso. Pakita ko. Ayan, no? So guys, ito yung gagamitin natin ngayon. Si Mimi, ang ating minivan. So lahat ng gamit natin ipagkakasya natin dito sa loob. Lalagay pa tayo ng isang upuan dito. Ayun. Ayun. At mamayang gabi, dito matutulog si na Mrs. Dito lang sa likod ng ating maliit na van na to. So bago tayo umalis, kuha tayo ng tanglad dito sa ating bakuran. Ito yung mga alaga nating sili. Kamatis, ito sili pa, papaya, mga tinanim natin sa bakuran natin. Sili din, sili ulit, okra natin, ayan may bunga na. Nahilig na tayo sa pagtatanim. Tapos nagtanim tayo ng malunggay dito. Ayan oh, may lumalabas na oh. Ang kulay green. Tutubo na yan. Sanga lang yan eh. Tinanim lang natin. Meron pa tayong mga malunggay doon. Malunggay, may chiko. Tsaka ito pa, malunggay din. May lumalabas na kulay green. Yan na yung magiging dahon yan or sanga. Ayan, 1, 2, 3. Meron din tayong talbos ng kamote. Tatanim pa tayo ng madami dyan. Kumuha tayo nito kasi magtitinola tayo ng manok. Kaya naman nagtanim ako ng madaming malunggay kasi ginagawa kong tsaa pag umaga. Masustansya kasi yan. Nilalagyan ko ng ganito. So guys, what's up? Magka-camping ulit tayo. Kasama natin sina Mrs. at ang mga bata. At kasama nating uli si Goldie. Meron tayong bagong makakasama din sa ating camping. Ito ang ating bagong pagkukuhanan ng ating power ngayon. Ito ang ating watt cycle na 12 volts 314. Ito gagamitin natin ngayon. Tignan natin kung mas okay ba ito kaysa sa power station na dati natin gamit. Samahan nyo kami. Camping tayo. Pinadaan tayong papaya dito. Hingi tayong papaya. Ito maganda sa probinsya. Hinihingi lang ang papaya. Okay, manok na lang kulang natin. Pag may nakita tayong manok sa daan, kunin natin. Biro lang. Baka mabarangay tayo. Ito na ang munisipyo ng Capas, Tarlac. Kakanan na tayo dito. Okay, kakaliwa na po tayo dito papuntang New Clark City. Dito na tayo sa may Capas Botolan Road or Tarlac Zambales Road. Isa na ng zigzag. Goldie, sarap ng tulog mo dyan ha. Sa mga nakapanood nung video natin, yung last episode or previous episode, yung kasunod nito, ito yung pinuntahan natin. Ito yung furniture natin, yung Capas Botolan Road na 15 billion pesos na road project ng DPWH. So dito rin tayo magka-camping ngayon, pero ibang way naman. Si Goldie, nahuhulog si Goldie. Zigzagan kasi. Ayan o, puro ligo. Wow! Okay, dito may paakyat. Sana kayanin ng ating minivan. Medyo matarik din to eh. Alo, segunda. Hindi tayo nakabelo. Let's
go! Kaya mo yan, Mimi! Kaya naman. May mga paakyat pa to mamaya. Kaya lang, actually dalawa kasi yung daan dito, papunta dito. Sa may Monasterio de Tarlac at saka ito sa may Sitio Baag or Capas Botolan Road. Dito, matarik din, pero mas matarik dun sa Monasterio kasi. Tsaka ito yung mas malapit sa amin. So kung gusto niyo ng hindi ganun katarik, hindi sobrang tarik, dito kayo sa Capas Botolan Road or Sitio Baag. Pag malaki naman yung sasakyan nyo at kayang-kaya naman, dun, pwede kayo dun sa kabila sa may Monasterio de Tarlac. Naku, eto matarik ulit. Ibuelo na natin to. Subukan natin yung hindi tayo magpapatay ng aircon kung kaya. Let's go, taas to. Pero sa camera kung makikita mo parang hindi masya matarik eh. Kayang-kaya pala ni Mimi. Segunda. Kaya. Kaya ni Mimi. Nasusunod, dalhin natin sa Cordillera to. Tingnan natin kung kakayanin niya doon. Hindi ko pa nasubukan dalhin sa ano to eh, sa Cordillera eh. Sa paakyat ulit. Lapit na tayo. Ito na. Ito na yung papunta ng Zambales or Capas Botolan Road. Pag diniretso yan, papuntang Sitio Baag. Tayo naman, dito tayo sa kanan, papuntang Monasterio de Tarlac. So mula dito 900 meters na lang. Pakalapit na. Goldie, what do you want my baby? Baka malaglag ka, dito ka nga. Yeah. Liko-liko dito, baka malaglag ka. Oh, di ba? Ganda ng dinadaanan natin ngayon. 900 meters na lang. At tignan niyo, ang ganda ng kalsada. 1, 2, 3, 4 lanes, di ba? May sobra pa na konti. 500 meters na lang. Saan ba yun? Destination is on the right daw. Right ba o left? Ala, nasaan? Naligaw yata tayo. Ano lang tayo ng safe spot kung saan pwede mag U-turn. Kasi papuntang Monasterio de Tarlac na to. Feeling ko lumampas talaga tayo. Tara, balik. Taga dito na ako, naligaw pa ako. Ewan ko, ba't parang hindi ko siya napansin ngayon. Feeling ko ito na yun. Ito na, Kawayan Forest. Mga katutubo yung mga nagbabantay. At least nabigyan sila ng trabaho dito, di ba? Salamat kuya. Wow, pagpasok pa lang maganda na. Hello po. Magka-camping po kami. Yung John Michael Perez. Hindi pa po, sabi mag-walk-in na lang daw po kami. Magbabayad po muna. Sige, bayad muna tayo. Tara. Baba ka mo. Goldie, doon ka muna kay mama mo. Okay guys, since nag-walk-in lang kami, ito, babayad muna tayo dito sa reception. Yan, kay ate. 2 adult, tsaka... Ilang taon po yung mga kids? 3 tsaka 4. Bali yung 4 po, half po siya na sir. Sige po. Saan po yung ano nyo sir? Camp 1, Camp 2? Saan po maganda? Yung malilim? Sa Camp 1 po, may kuryente siya. Sa Camp 2, wala po. Pero may access na rin niya po yung swimming pool. Hindi tayo makadecide kung doon tayo sa Raw Camping or dito sa may Camp 1. Kaya tara, silipin muna natin. Dito po yung Camp 1. Dito Camp 2. Dito daw yung Raw Camping. Ito yung mas malapit pala sa entrance. Silipin muna natin yung Raw Camping. Tara. So, ito yung sa Raw Camping. Saan mo mas gusto? Dito o doon? Parehas lang mas malapit. May tubig din dito, tsaka CR. Sige. Dito kuya?
Diretso? Parang mas exciting dito. Parang mas gusto ko dito, mapuno eh. No? Mas maganda dito. Pro camping tayo. Uy, may ano pa dun oh. Parang playground oh. Mas malilim dito guys. Mas maganda dito no? Dito na siguro tayo oh. Ang lilim oh. Ayun, may ano din, may mesa din. Asan kaya tubig? Ayun, may tubig dun. Asan po yung banyo? Doon po sa baba. Saan po? Doon sa baba. Ah, kaganon po kami, pababa doon. Papa. Ah, yun lang dito, malayo yung banyo. Doon mas malapit, no? Ito, may tubig dito, tsaka may tubig din doon. Papa. Campsite rules, quiet time, 10 p.m. to 6 a.m. No loud music. Play go or clean as you go. Throw your garbages in the designated areas. Don't leave valuables unattended. Grabe, oh. Sarap, napakalilim. Mukhang may nag-bonfire dito. Walang tubig, pero ang ganda sana dito. Nahanap ko na yung tubig guys, kaya ito siya oh, putol. Ito yung ano niya oh. Karugtong niya. Ah, parang pinutol talaga. Ano pa to? Hindi siya napapatay. Non-stop lang siyang ganyan, magdamag. May daan din daw siya dito sa kaliwa. Tignan natin. Malayo yung CR kasi ito pa lang yung CR niya sa baba, bababa ka pa. Medyo malayo yung CR niya sa rock camping. Okay guys, totoo na to. Dito na tayo sa Camp 1. Kasi, yung palang 450 per head is meron na siyang free breakfast. Doon sa kabila, 350, wala kang free breakfast. Ate, yung sa kabila 350, di ba? 300, pero walang free breakfast. Ayun pala, 300 per head pala doon sa kabila. Pero walang free breakfast. So, dito na tayo sa free breakfast para hindi na tayo magluto bukas ng umaga. Tara. Bayad na muna tayo. Ito lang pala bahay ni ate. Kalapit lang. 125 po ano. Ayun. Ito pala yung mga pwedeng gawin dito sa campsite. Meron silang fishing. Pwede pong mag-fishing. Meron po kayong pinaparent na ano. Ayun. So, try natin mag-fishing. Pero medyo mababaw na lang. Mababaw po yung tubig ngayon. Dahil summer po no. So, pwede rin pala mag-kayak. Kaya lang mababaw daw yung tubig ngayon dahil summer. May vegetable picking, nature encounter, grapes picking. May mga grapes po yan? Dragon fruits po, wala pa po siyang... Hindi pa season. Pero yung grapes picking po, hindi pa po siya available. Hinog. Ayun, hindi pa daw hinog yung mga grapes. Hanggang So, ang pwede natin gawin bukas siguro, may isda, mag-fishing tayo. 5:15 p.m. na, tara na, let's go. Para makapag-set up na tayo. Wow! Oh no, what about Goldie? Naiwan! Mamaya ka na, Goldie. Bigat to ako na. May dala tayong malaking blower. Kasi, meron tayong malaking battery. Tsaka akala kasi namin mainit. Press ko pala dito. May dala din tayong rice cooker. Mamaya gagamitin natin yan. May dala kang bigas niyan. Meron. Actually, pwede dito to. Ayan o. Yan. Tsaka tong isa. Yeah. Napakadali lang na setup namin ngayon. Ay, yung mga ano natin. Lagay mo na sa kawali. Baka malanta. Tayo muna natin yung awning natin or canopy. Ang ganda ng tunog ng mga ng mga ibon dito. Nakaka-relax. Para silang mga sound effect.
Presko nga dito, mahangin. Kasi nasa taas tayo ng bundok. Ayun, nililipad yung canopy. May binili tayong martilyo. Hindi ko alam kung okay ba to. Ang kailangan siguro natin is lagayan ng mga ganito, ng mga pegs. Kasi ang kalat ang kalat tignan. Naka-plastic. Ilagay ko lang dito sa bag. Tigas ng lupa. Buti talaga may nabili na tayong martilyo. Kung hindi, mahirapan tayo dito. Oh, ang tigas. Para semento. May ilaw pala dito, guys, oh. May ilaw na, oh. Yun. Okay guys, oras natin ay 5:30 PM na. Set up na natin yung battery natin para makapagluto na tayo. Kasi may dala tayong rice cooker at induction cooker. Isa sa mga cons ng ganitong setup is mabigat siya. Kasi ang laki ng battery natin. Pero since malaki siya, mas malaki din yung capacity. Tara. So bago tayo magluto, pakita ko muna sa inyo kung anong gamit nating battery. Ito nga pala ang Wattcycle na LiFePO4 or lithium iron phosphate na 12 volts 314 amp hour. Ang kagandahan ng battery ito, meron na siyang Bluetooth. So sa Bluetooth niya, makikita mo kung ilang percent na siya. Kapag charging, makikita mo yung temperature, kung ilang watts yung pumapasok sa kanya or yung lumalabas sa kanya, yung input tsaka output, makikita mo doon. Kaya napaka high-tech na rin. So akala ko nung una, sapat na yung mga gamit nating power station dati. Actually, okay naman sila. Kaya lang, mula nung nasubukan natin to, grabe, iba pala talaga ang capacity ng ganitong battery. At ang kagandahan pa nito, pwede mo siyang gamitin sa solar setup sa bahay, pwede mo siyang lagyan ng inverter na kung gaano kalakas ang gusto mo. Tulad nito, ang gamit natin is, ang binili nating inverter dito is, ito, 2,000 watts lang. Kasi gagamitin lang natin to para sa camping. Sa unang tingin, nakala mo simpleng battery lang siya eh. Pero grabe pala ang capacity nito. So sabi dito, 12 volts, 314 amp hour LiFePO4 battery siya with 200 amps BMS. Mayroon na siyang BMS ito, 200 amps BMS or battery management system, kaya mas safe siyang gamitin. At around 3,700 to 4,000 watt hour ang total capacity niya. Halos doble na siya. Parang hindi lang doble, parang triple na nga compared sa mga typical na power station na gamit natin dati. Oo nga pala, sa 2,000 watts na inverter natin, kaya na niyang paganahin ng mga common appliances na gamit natin sa camping like mga electric fan, induction cooker, ilaw, lahat ng ilaw natin kayang-kaya niya yan. Ang pinakagusto ko sa ganitong setup is napaka-flexible niya. Pwede mo siyang gamitin sa camping, off-grid setup, backup power sa bahay. Actually, sinubukan na namin siyang gamitin sa mga grinder, tsaka mga barena nung nagpapa-install tayo ng wirings dun sa parking natin.
Kayang-kaya niya, napaka-basic lang. At ang pinaka-the best pa is pwede mo siyang gamitin sa solar setup in the future. Kung mahilig kayo mag-setup ng mga solar or kung may mga solar panels kayo sa bahay. Ang kagandahan pa nito kesa sa power station is mas mura siya. Kasi mas mahal yung mga power station dahil nga plug and play lang sila. Mas convenient gamitin. Saksak ka lang. Yun na yun, di ba? So, ayun lang. Turuan ko kayo kung paano to gamitin. Napakadali lang niyang gamitin. I-connect lang natin yung inverter natin dito sa positive at saka negative. Tapos, pwede na natin isaksak yung mga appliances natin. O nga pala, kung gusto niyo ng ganitong battery, maglalagay tayo ng link sa comment section or sa description box kung saan nyo mabibili to. Tara, magluto na tayo. Kapag maglalagay ng inverter, unahin nyo yung positive bago negative. At make sure na nakapatay yung inverter para iwas spark. Yan, ganyan lang kadali. Pwede na tayo magluto. At pwede na natin isaksak yung ating mga appliances. Nakita natin dito na 503.6 watts yung kinakain ng rice cooker natin. Time to fully discharge 8.3 hours kapag non-stop na 500 watts. So tingnan natin hanggang bukas kung ilan lahat ang makukonsume na battery gamit sa camping natin. Let's go. Okay guys, set up na natin yung tent natin. Kaya lang, sobrang dry ng paligid dahil siguro summer. Tuyong-tuyo. Parang gusto kong mandilig. Nandidilig tayo gamit itong palayok. Anong oras kaya tayo matatapos nito? Makikititi pa. Mami, muyog me. Oh, di ba? Wala nang alikabok, guys. Dito na tayo pupesto sa tabi ng van para katabi natin si Misis. Kasi hindi tayo kasya sa van. Sila lang tatlo ang kakasya doon. Namiss kong gamitin yung Moby Garden natin na to. Madami na kaming pinagdaanan ng tent na to. Madami nang nakampingan to. Buhay pa rin hanggang ngayon. Moby Garden, baka naman may bago ka na. Ilagay na natin yung ating bed. Sana kasya. Ito yung pinakabago nating bed. Manipis lang to, pero maganda. Mabilis din siyang i-pump. Ang problema ko lang dito, ang hirap niyang i-deflate. Oh, di ba? Ang bilis. Uy, kasyang-kasya pala siya dito sa ating tent. Saktong-sakto. Pakita ko sa inyo, no? Kasyang-kasya siya sa ating Moby Garden. Ayan, no? Saktong-sakto, no? Parang sinukat. At may unan na siya agad, oh. Actually, good for to eh. So, ayan na yung tent natin. Nag-setup na tayo sa tabi ng minivan. Tapos, naglagay tayo ng net dito. Para hindi makapasok yung lamok. At luto na daw yung kanin, sabi ni Mrs. Patingin. Yun. Tingnan natin kung ilan yung nabawas na percent sa battery natin after maluto yung kanin natin. So, ayan. Meron pa tayong 94%. At kasalukuyan, 70 watts yung kinakain ng ating battery dahil nagbukas na tayo ng electric fan. Ayan. Mainit na kasi. So tara. Magluluto na si Mrs. Lipat natin yung ano natin dito. Battery. Okay guys, ang oras natin ay alas 8 na ng gabi. Tara, puntahan natin yung swimming pool. Maalinsangan eh, napagod tayo kaka-set up. Ligo muna tayo bago kumain. Ayun yung pool, nandun sa taas. Buti pala lumipat kami dun sa
Camp 1. Feeling ko nakakatakot sa Camp 2 ngayon dun sa raw camping. Ay, ito pala yung CR nila. Kapag sa raw camping kayo, pakita ko muna sa inyo. Habang nandito na tayo. Ayan, wow. Malinis. Ayan, oh. Malinis, guys. Oh. Shower, meron daw dun. Dito. Dito yung shower. Shower. Ah, ito, shower. Ayan. Meron din doon. At meron din dito. At meron pang lababo dito, oh. Oh. Tara, punta na tayo sa pool. Yeah. Ito may pool dito para sa bata, oh. Mababaw lang to. Bukas, dito maliligo yung mga bata. Dito tayo sa taas. Nakakatakot, guys. Nakakatakot pala mag-swimming. Parang ayoko na. Ay, natakot ako, guys. Ayoko na mag-swimming. Oh. Nakatakot. Baka may ano. May white lady sa ilalim ng tubig. Walang ilaw yung pool, eh. Tara. Ligo na lang tayo sa banyo. Takot ako. Tignan nyo. Pag walang ilaw, oh. Di ba nakakatakot yan, oh? Sana kung may kasama sana tayo kahit isa lang. Kahit si Mrs. lang. Maliligo ako doon pero kung ako lang mag-isa, ayoko. Nakakatakot. Tara na. Balik na tayo sa tent. Okay guys, tara. Pakita ko sa inyo yung CR nila dito. Ayun yung tent natin. At andito banda yung CR. Tala. Medyo madilim lang. Ito lang pala yung CR. Lapit lang pala. Restroom. May ilaw kaya. Ayun, may ilaw pero nagbi-blink-blink. Paano binubuksan yung CR? Ay, ito ilaw. Ayan, may ilaw. Nice. Nagbi-blink-blink lang. Parang disco. Yung CR nila guys. Parang may disco dito. At open siya dito. Ayan o, napaka-presko. Open din sa taas. Pero mayroon naman o, steel matting. Ligo muna tayo. Para masarap ang tulog natin mamaya. Tubig kaya. Yo, shower. At madami tayong kasamang palaka. Sa loob ng CR. May tabo. Kasama natin yung mga palakang maliligo. At napaka-creepy nung tunog ng pinto. Hindi mahina yung shower. Pero pwede na at least meron. Nakakatakot yung ilaw kasi nagbi-blink-blink siya ganyan, no? Para tayong nasa horror. Parang after niya mag-blink tapos biglang may lalabas sa likod ko. Okay, nakaligo na tayo at tumigil na yung pag-blink ng ilaw. Matagalan pala, automatic. Titigil din yung pag-blink, eh. So, tara. Balik na tayo. Bang, tignan mo, ito. Oh, saan mo galing yan? Eh, may pakwan tayo! Wow! Naligo lang ako, pagbalik ko may pakwan na. Hindi, binigay ni na sir, tsaka ni na ma'am doon sa kabila. Kapitbahay. Kampit bahay natin. Diba? Ano daw, pinapanood daw tayo, kaya yun, binigyan tayo ng pakwan. Wow! Sayang hindi ko natanong yung pangalan, bukas na lang natin. Kaya maraming salamat po sa pakwan. Sarap nito, oh. Stamp.
Yan. Grabe yung tamis. It's heavy. Ow, 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 wow. Kaloy. Ang tamis. Yummy? Sa kaya nila nabili to, no? Ito big. Mm. That is big. Nakakaya, wala man lang tayong naibigay sa kanila. Okay, check natin yung ating battery. 77%. Sa kasalukuyan, 1011 watts ang kinakain ng ating induction cooker. At ito, kumukulo na ang ating tinola. Ay, sarap. Ang bango nung tanglad. Parang gusto ko ng tikman ah. Wait lang, Goldie. I know you're hungry. Pakasarap. Peng, peng, peng. Ay, sa wakas. Kain na tayo. Let's eat. Give me. Bibi. Ang daming bubuyog dito. Nalagyan na ng bubuyog yung tinola namin. Hindi naman siguro nakakalasan yung bubuyog, no? Okay, time check, 5:45 AM. Lumabas na yung araw ah. Maaga yata yung maaga sunrise ngayon. Wow, good morning, haring araw. Ganda pala ng spot natin. Sakto tayo sa sunrise. Labas tayo. Pakita ko sa inyo yung sunrise. Ang ganda. Soft light falls on quiet sand. You almost leaned in. Shadows move, skin to skin. Something unspoken. Will you let me in? You and I will always have that one night. Come morning light, we'll always have that sunrise. We'll always have that sunrise. Daybreak, the shadows fade. You step back, I step away. Nothing's broken, nothing new. Only the sunrise. Over you and I will always have that one night.
So nagpalipad tayo ng drone, nakita natin na napakaganda ng view dito. May nakita tayong, ano ba tawag doon? Windmill. Tapos yung campsite, nasa tabi mismo siya ng highway. Nakita natin na doon sa kabila, meron pa pala doon. So tara, habang hindi pa mainit, o nga pala ang oras natin ay 6:30 AM. Tara, ililibot ko kayo dito sa campsite. Oo nga pala, dito kami nag-spot dito sa Camp D. Yan. So tara, habang tulog pa yung mga bata at si misis. So maglakad-lakad muna tayo dito para ma-exercise tayo. Ito yung spot natin. Tapos ayun yung swimming pool. Yan. Tapos dito yung entrance. Tara, lakad tayo. Good morning po. Salamat po sa pakwan ulit. Ayun, kampit bahay natin. Tapos ito na yung CR. Lapit lang tayo. Sayang no, yung mga damo ngayon hindi siya green, brown. Ang ganda dito pag green yung mga damo na yan. Summer kasi. So heto yung Camp A. Camp A, B, C, D, hanggang dun. Mamaya bago tayo umuwi, pagkita ko lahat sa inyo yung mga spot dito, para pag pumunta kayo dito alam nyo na agad kung saan kayo mag-spot. Labas tayo sa kalsada. Okay, so nandito na tayo sa may kalsada. Dati pag nadadaanan ko to, pag dumadaan kami yan, madalas kami mag-ride dito eh. Nakita ko to talaga green yung mga damo, kaya lang ngayon brown, sayang no. So ito dito sa kabilang kalsada lang, nakasarado eh. Nupuksan ko, okay lang talaga. At least nagpaalam tayo, diba? Sarado ulit natin syempre. Baka may mga animals sila dito na baka lumabas. Ayan. Feeling ko mga fish pond siguro itong mga to, natuyo lang dahil summer. Ah, dito may signal. Dito sa kabilang side. Ayun, may narinig ako pumasok na message eh. Tignan natin kung ano makikita dito. Ang ganda dun sa taas oh. Racket nga tayo dito. Daming mga gulay dun banda oh. Medyo mataas siya. Exercise muna tayo. Okay, malapit na tayo dito sa taas. Makita mo yung pavilion, gawa siya sa malalaking troso. At legit na troso. O, diba? Parang dito pala masarap tumambay. At kita mo ang view ng Mount Arayat dito mula dito sa taas. Oh, ayun yung Mount Arayat oh. Ganda ng view dito guys. Morning Mount Arayat. At presko ang hangin dito. Maganda view dito. Tapos dito sa kanan niya may mga ano din, mga upuan. Tsaka pwedeng pang bonfire. Yun nga lang may dito chocolate. Tara. Ito dito oh. Sipin mo kunwari sa gabi magbo-bonfire ka dyan no. Tapos yung view mo yung Mount Arayat. Tara, balik na tayo. Libot ko kayo dun sa kabila naman. Grabe no, napakalawak pala ng campsite na to. May swimming pool, may fish pond, may pavilion. Mayroon kang view ng Mount Arayat. Wala tayong kape, kaya tubig na lang. Tambay lang dito habang ninanamnam yung ganda ng view. At pwede tayong mag-check na mga messages natin dito dahil may signal dito. Smart pero sa Globe hindi ko alam kung meron. Picture tayo. Ganda ng view eh. Okay, tara, balik na tayo. Baka gising na yung mga bata tsaka si Mrs. Kasi meron tayong free breakfast ngayong 7 AM doon sa taas ng pool. Let's go. Okay, and we're back. So, ito na yung entrance. Tapos, pakita ko na sa inyo yung mga camping spot dito. Para pag nag-camping kayo dito, alam nyo na kung saan kayo mag-i-spot. Magpasok nyo sa entrance, pakita nyo yung mga signage na to. Dito na yung papunta doon sa rock camp, yung pinuntahan natin kahapon. Tsaka sa pool, ayan, pavilion 2, 1 and 2. At playground. So unang-una, sa pinakamalapit sa entrance is etong Camp A.
Dito malilim din pag umaga. At katabi nyo mismo ang CR. Tapos, Camp B. After ng Camp A, malilim din. Ayan, makita yung sakyan na sir. Talagang napakalilim. Tapos, syempre, Camp C na tayo. Ito na Camp C. Sir, uwi na kayo niyan, sir? Uwi na kayo ngayon? Mamaya pa? Sige po. Ano pangalan mo, sir? Ayun, shout out kay Sir Nel. Salamat po sa pakwan. Binigyan kami ng pakwan kagabi. Thank you po. Good morning. Ito yung Camp C, guys. So, malilim din pala pag ganitong oras. At tayo naman, nasa Camp D na. Ito na ang Camp D. Pinakamalilim yata yung pesto natin. Tignan nyo. Hindi man naaarawan yung tent natin. Mukhang tulog pa sila. Tara, libot muna tayo habang tulog sila. Tayo dito. Tapos, Camp G. May kanto dito. Ayan, papasok nyo yung sasakyan nyo dito. Kasya naman yung sasakyan. Ito na. Ang laki ng manok, oh. Camp G. At napakalilim din dito sa Camp G, guys. Oo nga pala, lahat ng mga camping spot dito may sari-sariling outlet. Nagdala pa kami ng battery. May ano pala, kuryente. Ayan, oh. May kuryente, saksakan ito, may ilaw. At may mga ganito. Grilling. Ang ganda ng ano nila. Grilling station ba tawag dyan? Grilling station nila kasi may, ano ba to? Chimney. Parang sarap magluto dyan, no, ng mga ihaw-ihaw, di ba? Kunwari mag-fishing ka doon, tapos lutuin mo dyan. Yan, may mga ilaw sila. Parang dito yung maganda sa Camp G. Okay, lakad pa tayo. May ginagawa pa sila dito. Wala ba yan? So, ito na yung dulo dito, Camp G. Makita mo, mga kawayan doon. Kaya lang dito medyo pababa. So, kung may mga kasama kayong bata, tingnan-tingnan nyo na lang sila. Kasi ito pababa siyang ganun. No? Baka malaglag sila dyan. At, syempre, bawat camping spot may faucet. Ayan, may tubig. Balik tayo. Pakita ko naman sa inyo. Meron pang isa. At tulog pa nga si na Mrs. At si Goldie tulog pa. Ayun, nagising na. At heto na yung Camp E. Camp E, malilim din. Kaya lang dito sa Camp E, saan mo pwesto yung sakyan mo? Parang wala istuhan yung sasakyan. Siguro dito. Pwede siguro dito yung sasakyan. Or doon, sa may bonfire area. Meron pa isa. Pwede ka dito. Pwede ka mag-park pala dyan, oh. Okay, tara. Camp F na tayo. At siguro, ito na yung huli. Parang dito pala yung pinakamaganda sa Camp F. Camp F. So, A to F. So, A, B, C, D, E, F. 6 na camping spot. Feeling ko ito na yung pinakamaganda. Sulok na kasi ito, eh. Sa may dulo na. Dito pala pinakamalilim din sa Camp F. Nga lang, meron ding bangin dito. Bangin siya. Ay, yung bangin, oh. Pero napakalilim, oh. Tingnan nyo. Puro puno. Tingnan natin kung gumagana tubig dito sa Camp F. Yun. So, 450 per head. Feeling ko sulit na siya dito kasi kompleto ka naman, eh. May tubig, may kuryente, may ilaw, may mga mesa. Yun lang. Sana para sa akin, mas maganda siguro kung tatamnan nila ng damo yung mismong spot. Or kahit yung fake na damo lang. Maalikabok kasi, kaya kagabi nandilig pa ako, eh. Para mawala yung alikabok. Tapos doon sa 450, makaka-swimming ka pa, di ba? May swimming pool pa at may libre ka pang almusal. Nakaka-relax dito. Yung tunog ng mga ibon, kuliglig, yung mga manok, tsaka yung mga ibang insekto na hindi ko alam kung ano. Gumaganon. Naririnig nyo ba? Tahimik muna tayo. Nung tumahimik ako, yung tunog ng kuliglig parang palakas ng palakas.
Tsaka mga tunog ng insekto. So tara, alas 7 na. Kain na tayo. Gisingin na natin sila. Nasa loob tayo ng gubat. Tapos, tingnan nyo dito. Parang may mga duhat. Bato. Anong prutas kaya to? Ito. Nakakain kaya to? Tapos may nakita ko doon. Kulay green naman na bilog-bilog. Tara, para silang grapes. Ito, pakita ko sa inyo. Hindi sila grapes. Mukha lang grapes sa malayo. Mukha kasi silang grapes, parang sarap oh. Gisingin na natin sila. Oras na. Napasarap tulog nila. Dumi ng ilong ni Goldie. Goldie, what happened to your nose? Nag-enjoy yung tuta natin oh. Ay, gising na, gising na. Wake up na, wake up na. Kumusta tulog nyo? Nakatulog kayo? Ito, dito lang natulog si na Mrs. Oh, sa loob ng minivan natin. Naglagay lang tayo ng net kagabi para hindi sila pasukan ng lamok. Ito oh. Walang lamok. Wala no. Wala man lamok. Loob ng minivan natin. Oh, di ba? Kung dalawa lang kami ni Mrs., mas maluwag kasi tatanggalin natin itong mga upuan. Kaya lang, walang mapag-iiwanan sa mga bata. Kaya sinama na natin. Tapos yung magnet lang ginamit natin dito, yung magnet sa ilaw natin. Oh. Ito pa nga pala yung minivan natin, ang Toyota Light Ace na 2022 model. Cargo van na na-convert lang. Nalagyan ng upuan. Kasi pag bibilit mo to, wala pa yung mga yan eh. Tsaka wala rin upuan. Okay, ayun. On the way na tayo sa may pool area para kumain na almusal. So, heto na ang swimming pool. May nakalagay dito, Kawayan Forest. Dito pala kakain guys. Tara, kain muna tayo. Uy, may bilyaran pala dito. Tapos, heto na pala yung kalsada. Dito lang oh. Wow, solo natin. May daan din pala siya dito. Tapos yung raw camping, dito na yun. Yan, dyan lang. Si Ate Beth. Salamat po. So, heto yung free breakfast natin. Hotdog, egg, tsaka rice. Yung kay Mrs. Longganisa, egg, rice. Totoo kaya to? Ay, totoo siya guys. Oh. Ito. Pambig ba to? O ano? Ganyan yung ano niya eh. Yung sungay niya oh. Pag ganun. Ito yung isa. Gusto ko kasing pa-experience sa mga bata yung fishing. Saka nakaka-enjoy mag-fishing guys. Kung hindi pa natatry mag-fishing, nakaka-enjoy. Kung gagamitin daw pain. Since wala silang pain, hotdog. Okay, ang oras natin ay mag-aalas 8 na ng umaga. Check natin kung ilan ang nabawa sa ating watt cycle battery. So magdamag natin siyang ginamit. Magdamag tayong naka-electric fan. Tapos na-charge na natin lahat ng mga gadgets natin. Hanggang ngayon, charging pa rin. Ayan o, minus 21 watts. Meron pa tayong 56%. Tara. Tara Goldie, mag-fishing tayo. First time mo mag-fishing? Yes. First time niya mag-fishing. Tayo dati, nung mga bata tayo, nag-fishing na tayo dati. Kaya lang, elementary pa yon. Ito na. Fishing. Hoy, ang daming kambing oh. Ay, duck! Ay, duck. Daming ducks. Pita duck! May isda yan kuya? Parang mababaw. Papaturo tayo kay kuya kung paano. Magkano per kilo? 200. Ayun, papakitaan muna tayo ni kuya. Sa kabila meron din. Pag wala kami nakuha dito, no? Ano pag bibi yung nakuha namin? Pwede. Kumakain pala ng hotdog yung mga tilapia. Ganyan lang ba dapat? Hindi ba dapat ginagalaw? Ayun, meron doon, no?
Tara, doon tayo. May nakita ako. Gumalaw yung tubig doon. So guys, hindi pala ganun kadali mamingwit. Kailangan talaga maghintay. 15 minutes na tayo dito. Asan kayo mga isda? Nagpunta yata sila dun sa gitna. Lipat ako dun kuya, no? Na zero kami dito. Try daw natin sa kabila. Hindi pala madali mag-fishing. Ay, ang daming kabayo dito. Wow, dito maganda pala oh. Ang ganda na view dito oh. Mala New Zealand ang datingan. Wow, ang ganda naman mag-fishing dito. Kahit wala tayong mahuling isda, okay lang. Okay. Wait. Wee. Oh. Sebi ah. You wait for the fish to bite the hot dog. Ang aso ko na gusto din mag-isda oh. Ganda tignan ng mga ano oh. Kabayo. Put it down so that the fish will eat the hot dog. Okay, 45 minutes na tayong namimingwit, wala pa rin. Ano? Matumal. Matumal. Ay, may mga kalabaw dito. Sarap siguro kung may lupa ka na ganito kalawak, no? Ayaw nila sa hotdog. Last na lang, pag wala pa rin, suko na natin. Wala yung hotdog pero walang isda. Doon daw banda, sabi ni kuya. Sa kabila naman. Pag wala pa rin, swimming na lang tayo. Ay, Aro, hindi kaya matatakot si Goldie sa ano, kalabaw. Naaway ni Goldie. Kaya mo yan? Ah, there's the baby Carabao. It's a baby Carabao. Tara, lipat ulit tayo. Okay. Ayun, sayang. Hito, may nakuha si kuya, hito, kaya lang kumabyos. Tayo kaya? Tara, mainit na eh. Alas 9 na, isang oras na tayo. Sayang, wala na, zero si J4. Tara. May nabingwit ako, ito, goldfish. Ah. Grabe pawis ko. At least na-exercise tayo kahit na zero tayo. Init. Ang init. Maganda siguro dito January, February, ganon. Pero ngayong April, ay May, napakainit. Dito mahangin sa pwesto namin. Are you ready to swim? Yeah. Let's go! Woohoo! Diba? Kahit na zero tayo sa fishing, makakapag-swimming naman tayo. Woohoo! I'm shark! Okay, dito may pambata. Medyo malalim dyan. Wait, I will try first. Ay, mababaw lang dito. Pwede kayo dito. Come. Waterfall! Care enough to be dismissed. I just kept keeping on in my stride. Nag-enjoy kami dito sa Kawayan Forest campsite dito sa may San Jose, Tarlac. At nag-enjoy din tayo sa paggamit ng ating Watt Cycle na battery. Hindi man lang natin siya naubos, nasa 50+% pa. Magagamit pa natin siya sa bahay. So ayun, nag-enjoy kami dito sa camping hanggang ngayon kahit mag-aalas 12 na, malilim pa rin yung hangin, presko kahit lunch na. Tapos ayun nga, kompleto kasi may running water, may CR, may ilaw, may mga saksakan. So kung wala kayong battery, okay lang, or power station kasi mayroon naman silang outlet dito. Tapos tahimik din. Minsan may mga dumadaan na mga maiingay na mga motor na naka-muffler, yun lang maririnig mo minsan, pero madalang lang. Tapos ayun nga, may free breakfast na rin. So tingin ko sa 450 makatarungan naman siya, pwede na kasi may swimming pool din. Para sa akin lang, mas maganda siguro kung magtanim sila ng mga damo-damo dito sa mismong, dito sa mga spot, ng camping spot, para masarap kasing apak-apakan yung damo pag nakapaalang eh. Ayun, tsaka sana dagdagan yung isda.
Isang oras kami doon. Wala kami nahuling isda. Grabe, ang init pa naman. Tapos, ayun, abangan nyo yung ATV nila. Next month daw, magkakaroon na sila ng ATV dito. Tsaka mga kapag tag-ulan na, June, July, meron na mga grape picking. Ayun. Tapos, wala yung mga peacock. No, wala no. Wala yung mga peacock kasi may napanood ako sa ibang vlog na may mga peacock na padaan-daan dito eh. Kasi gusto kong ipakita sana sa mga bata. Ang ganda kasi ng peacock pag gumaganon yung tail niya eh. Tapos ano pa ba? Ayun, sa gabi, ngayong April, hindi masyadong malamig. Hindi masyadong mahangin unlike sa ibang bundok, mas mahangin. Pero ang kagandahan dito, wala masyadong mga insekto. Hindi nga kami nag-bonfire eh. Wala din lamok. So ayan lang, kung gusto niyo mag-camp dito, lalagay na lang namin yung Facebook page nila yan sa screen. Tapos yung link sa description box or sa comment section. So ayun, sana ay nagustuhan niyo po ang video namin. Ang aming camping video dito sa may San Jose Tarlac, Kawayan Forest Campsite. At syempre kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. At pakihit na rin po yung bell notification button para lagi po kayong updated sa ating mga susunod na videos. Once again, this is J4. Ingat po palagi. Ciao! Around.